Morning, brothers and sisters. Morning mga friends. Dito kami ni Pe uli sa Dasmariñas Oval and Grandstand. Ayun siya yung naka-pink. Ayun. Nasa loob siya ng football field. Okay. So our second word for from the last 7 words of Jesus ay itong today you will be with me in paradise. Luke 23 verse 43. Okay. So, good morning po mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Luke 23:43. Today you shall be with me in paradise. So that is the second word from our 7 last words. Apat na ikot na ako. Kaya pwede na tayong mag-start. Ayan. Dito lang ako sa menu. At maraming tao ngayon kasi wala nang pasok. Karamihan ng mga estudyante nandito. You will be with me in paradise. So, check natin. Ito na si Pe. Yan. So kahapon yung ating first word is, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. That would be Luke 23 verse 34. Now, the verse before that, yung talata bago yung unang wika na, Ama, patawarin mo sila pagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. So verse 33, doon
binanggit ni Luke. Ha? Then, when they came to the place called the Skull, ang lugar ng mga bungo, they nailed him, they crucified him there, along with the criminals, one on his right and the other on his left. The one on his right and the other on his left. So meron din po ito sa Matthew 27, sa Mark 15, and sa John chapter 19. Pero maikli lang yung pagbanggit nila ron. And wala dun yung ikalawang wika na today you will be with me in paradise. But Matthew, Mark, and John are mentioning about the two thieves, these two criminals also, hanged or crucified with Jesus. At binabanggit nga ron, the one on the left and the one on the right. Sa dyan yata, two thieves with Jesus on the center of them. So, nasa gitna si Jesus. Di na binanggit yung nasa kanan at nasa kaliwa. Ngayon, dito sa Luke 23, binanggit din yung one on his right and the other on his left. So, ayan. The Skull, Cranion, a place called the Skull. So they crucified him there along with the criminals, kakurgus. Wrongdoer, criminal ang ginamit. No? Criminal ang ginamit. So tingnan ko lang doon sa Matthew 27. Kung anong 43. Ayan. Matthew 15:27. Ayan, Matthew 27:38. Tingnan natin, ha. Dito kasi sa Luke, ang ginamit criminals eh. Kakurgus, ang meaning niya wrongdoer, no? So, anong kasalanan? Ano kriminal? Anong nagawang kasalanan, di ba? Sa Matthew 27:38, ang banggit rito, two rebels sa NIV, New Living Translation, two revolutionaries. Good morning, Atimaan. Ayan. So, morning, sister. At sa sipe. Morning! Sabi ko nga Iyon yung kaibigan niya, yun. Dito niya naging friend yan si ate. Two robbers sa ESV. Sa ESV. English Standard Version. King James, two thieves. New King James, two robbers. So, tingnan natin. Tingnan ko sa Greek. Two robbers. Lestai. So, lestai ang ginamit. Bandit, robber, brigand. So, two robbers. Ngayon, bakit ko binabalikan to? Yan. So, blessed morning, Timaan. So, back kami rito sa Dasmariñas, Grandstand and Oval kasi maaga-aga pa naman kami nandito kanina.
So, ayan. So, ngayon, nandito na ako sa may shade. So, kakurgis, kriminal sa Luke, dito sa Matthew, brigand or robber, no? Lestay. From Lezumay, a brigand. No? Bandit, kaya pala sa NIV yung ginamit. Rebel. Aha. So, possible, possible na may political sila, rebelde. Possible din na magnanakaw, no, robber, on a higher level na pagnanakaw to, di ba? Now, tingnan ko sa Mark, sa Mark 15:27. Okay, Mark 15:27. Tingnan din natin sa Bible Hub, yung ating tool, para makita rin yung mga Greek words. Along with Jesus, they crucified two robbers. Oh, pareho sila. Lestai, lestas. Lestai, lestas. Mark 15, ayan. Tingnan nga natin sa John 19 kung ano sinabing word. So, naghihintay pa tayo ng ilan nating mga kasama dito sa ating Bible Morning Walk. So, tingin muna tayo sa ating ayan. John 19. Okay. Two others, one on each side, and Jesus in the middle. So, walang binanggit Walang binanggit kung criminal, basta dalawa pa. No? So, siyempre, given na yun, nahatulan din sila. But unlike Jesus, who had no sin or no record of sin, wala man lang nagawang kasalanan o wala mang dating nagawang kasalanan, ay hinatulan pa rin siya, no, ng crucifixion. Okay, so balik na natin sa Luke. Okay. So punta na tayo ron. Kaya tingnan na pala nasa John 10. No? Dito kasi sa John 10, ginamit din yon na yung robbers and thieves, those two words, at yung alam nga nating verse in John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So there are robbers and thieves that are trying to destroy the sheep. Gusto nilang wasakin ang buhay ng mga tupa, patayin ang mga tupa, no, iligaw, nakawin, no. So yun yung mga thieves and robbers. So John 10:10, ang ginamit na lang is the thief. No? Singular na, the thief comes only to steal and kill and destroy. Then sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. No?
So the thief refers to Satan in this verse na, sa verse 10. Ngayon, balikan natin tingnan natin, yun nga, the words that were used doon sa John 10:10, yung thief, ay, kasi yung ibang translation, ginamit nila yung thief eh. Pero sa Greek, hindi talaga thief. Hindi talaga yung word na thief ang ginamit, no? Ayan o. So dito sa John 10:10 Bible Hub, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero ang ginamit ritong word sa Greek ay hindi lestes. Kasi yung ginamit doon sa dalawang napakong kasama ni Jesus, no, ay kriminal, katurgis, tapos robber sa iba, sa Luke katurgis, no, criminals. Sa Matthew at saka sa Mark ay lestes, robbers, no, lestes, brigand. No? Mga tulisan siguro kasali na yun, no? Rebel, ayan. So lestes. Ang word sa thief ay iba, kleptes, no, kleptes. Na message ko na minsan nga ito eh, na yung kleptes, diyan galing yung alam nating salitang klepto, no? Klepto. So magnanakaw siya, stealer siya, para siyang ano tawag natin diyan, yung mga mabilis man ang kamay, no? Katabi mo lang, hindi mo alam, snatcher, mga ganun, no? Mabibilis. Secret ang ginagawang pagnanakaw. So ang idea niyan, no, ganun yung style ni Satanas eh, no? Strategic siya sa pagnanakaw niya ng buhay ng tao, pagwasak niya ng buhay ng tao. Kaya yung word na ginamit na kleptes, no? So kung babalikan nga nyo yung dito, no, sa 10 verse 8, na ginamit niya pareho yung robbers, sinasabi niya na there are robbers and thieves. Ito, yung robbers ay tama, no, lestai. Yung thieves, kleptai, na plural. Lestai and kleptai, robbers and thieves. So yung dalawang kriminal na yon, bulgar ng mga ginagawa nilang mga pagiging kriminal, pagnanakaw bilang robber. Siyempre nakakataka sila, pero nahuli na rin sila. And so this can also be, kasi yung ibang gamit nga is rebel, no? Rebelde. Maaaring isa sa kansamahan, nagnanakaw sila para supplyan ng kanilang samahan or ano pa mang dahilan. Okay. So in-establish ko lang po, mga kapatid, yung identity na nung dalawang kriminal. And in-establish ko rin yung kung ano yung mas tamang English translation doon sa about doon sa dalawang napakong kasama ni Jesus. Now, sa Luke, ba? Sa itong Luke 23, ayan. Verse 33, doon tayo magsimula. They crucified him there along with the criminals, one on his right and one on the other on his left. So there are two criminals, no? Kasi nga sabi, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. So
tugma naman sila. Mark, Matthew, no, and John. Sa John, binanggit lang, with criminals and Jesus at the center of them. Okay. So, sabi nga kanina, ang ginamit ni Luke na word for those two robbers, kay Matthew, kay Mark, ay lestai, no? Plural. Kay Luke, ang ginamit niya ay kakurgus siya, no? Evil worker, criminal, mga magawa ng masama, no? Criminal, wrongdoer. Ayan, so mga ano talaga sila, lumalabag sa batas, mapagawa ng mga mali at masamang gawain. Okay? So now let's read the text. Luke 23. So verse 33, doon sinimula ang pagsasabi na dinala si Jesus sa isang lugar na tinatawag na ang bungo or the skull. So, doon sa 33 nag-start yun, pero yung conversation nila, kasi nga sumunod nga ron sa 33, yung sinabi na ni Jesus na, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Kaya parang ano yun, no? Narinig na yun nung dalawang kriminal, yung pagpapatawad ni Jesus, yung kanyang call for forgiveness, prayer for forgiveness para sa mga nagkasala sa kanya, no? So I think that started yung may calling na diyan, may gospel na diyan, no? Pag papahayag ni Jesus, pagpaparinig niya sa dalawang ito ng katotohanan ng pagpapatawad na pwedeng maranasan, na ino-offer ang pagpapatawad, pwede nilang matanggap ang pagpapatawad. So yun yung sa verse 34. Then yun nga, tuloy-tuloy lang naman sila. Mamaya ikot ako habang nag-share. Then nag-start na yung si Luke, no? Actually si Luke lang ang may account nito nung ganitong discussion, nung ganitong conversation, no, ni Jesus at ng dalawang kakorgus, dalawang kriminal, no? So ito verse 39. Then one of the criminals who were hanged, blasphemed him, railed on him, reviled him. Ito na yung nagsalita na actually hindi lang siya, kundi marami pa doon. One of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, if you are the Christ, save yourself and us. Kung ikaw ang Kristo, no? Do you not even fear God, seeing you are under... Dito na ako. May magbabadminton yata rito sa aking tabi. Good morning, Joe. Ready ka na ba? Ready na kayo ni Maricel? Okay, balik na tayo rito sa Oval. So sabi nung isang kriminal, no? Kung talagang ikaw ang Kristo, the anointed one, save yourself, iligtas mo sarili mo, iligtas mo na rin kami, damay mo na rin kami. So ano yan, panunuya talaga yan, no? Dito at ang word nga rito is blasphemed him. Sa iba naman, hurled insults, no? NIV. Sa New King James yung blasphemed him, kasi you are saying that against the Son of God. Although sa time na yun, hindi pa nila alam. Pero siyempre tayo alam na natin. Kaya ang New King James, nag-comment na siya
na this is an act of blasphemy against Jesus. So yun ang kanyang pagkaka-wording dito ng New King James. Now, sumagot yung isa. No, di sa conversation. But the other answering, rebuked him. So, nirebuke nung isa yung nagsalita laban kay Jesus. Saying, do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? Do you not even fear God, seeing under the same sentence, same condemnation? Para-pareho lang tayo rito. Sinabi niya, itong ating tinanggap na parusa. And dinugtungan niya yun, verse 41, and we indeed justly, we are punished justly. Tama lang yung ating parusa eh. But, ito yung tama lang na ganti sa ating mga ginawa. Being the kakurgus, di ba? Being the criminals, being the evildoers, wrongdoers, being the robbers, the lestai, sila. So, yun ang description sa kanila. But this man has done nothing wrong. So, sabi nga sa inyo, ito lang, si Luke lang ang nag-present ng ganitong conversation. And mahalaga ito kasi nga, the second word promises paradise, promises eternal life. And yung iba, hindi matanggap yon na ganun-ganun lang, nasa langit na kaagad. May gantimpalang langit na kaagad yung evildoer na yon, yung kakurgus na yon. So sabi nung, ayan, kaya magandang makita nyo nung conversation. And this would show us the true state of the heart of the criminal. Kaya sabi niya, tayo, tama lang yung we have received the just punishment of our deeds. We deserve it. Sa NIV, we deserve this. But this man has done nothing wrong. Pero siya hindi niya to deserve. Hindi niya to deserve. Tayo, deserve natin to. Pero siya hindi. Yun, nag-announce na yung security guard. Sa Monday, Thursday, Good Friday, and Black Saturday, sarado. Pero sa Sunday raw bukas. Dami sigurong tao dito sa Sunday. Sarado po talaga. So, after rebuking the other criminal, I think sa tradition, yung nagre-rebuke na ito yung nasa kaliwa. Yung nasa kanan, yung nagsasalita ng hindi maganda kay Jesus. But Matthew, sa Matthew, maganda rin makita natin ito kasi kasi nga mga criminal sila di ba? So sa pagpapasimula nila, kung criminal, di ba, bakit yung isa parang mabuti, parang mabait, Bakit ganon? So, sa Matthew 27, ayan, sabi rito, tingnan natin sa verse 38, two robbers lestai nga were crucified with him. Matthew to, and one on the right and another on the left. Now, yung sinabi nung sa Luke 23, yung sinabi nung isang robber na if you are the Christ, then save yourself. If you are really the Christ, save yourself and
save us also. Dito sa verse 42 ng Matthew 27, meron ding mga, sa 41, meron yung mga chief priest, no? Mga punong saserdote na nandun, kasama yung mga scribes, mga elders, no? Ng Sanhedrin. Sila rin nagmamak kay Christ, no? Sabi nila, He saved others, Himself He cannot save. Niligtas niya yung iba, pero yung kanya sarili hindi niya maligtas. If He is the King of Israel, let Him now come down from the cross and we will believe Him. So yun, insult, ini-insult to din siya. So I think ito, isa sa mga kasabayan, no, ng pag-iinsulto rin nung nasa kanan. Sabi niya nga, kung ikaw talagang Kristo, iligtas mo yung sarili. At isama mo na kami. Ayan. Isama mo na kami. Pero yung nasa kaliwa sabi, hindi ba, pare-pareho tayo ritong pinaparusahan. At tayong dalawa, deserve tayong parusahan. Just yung punishment sa atin. Kasi alagang criminal tayo no? Kakurgus. Robbers tayo. Lestay. Pero siya, wala naman siyang ginawang mali. But this man had done nothing wrong. Ayan, no? Now, verse 44, ito nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga nagsimula, yung mga chief priests, yung mga scribes, yung mga elders sa yung mockery, no? Pag-insult, pagbato ng mga insulto, no? Mga salitang hindi maganda kay Jesus. Sa verse 41 yon and 42. Sa verse 44, sabi ni Matthew 27:44, even the robbers who were crucified with Him reviled Him with the same thing. Ngayon, sabi rito, even the robbers who were crucified with Him reviled Him with the same thing. Ayan, no? So, ang ginamit rito yung robbers who were crucified. The two, the one on the left and the one on the right, were both reviling Jesus. So, pasimula, pareho sila Pareho silang iniinsulto rin si Jesus. Then, suddenly, biglang nagbago yung hangin. Suddenly, biglang nagbago yung hangin. Biglang tumigil yung isa. At yun nga, balikan natin yung Luke. Sa Luke 23, yan, verse 39. Dire-diretso yung nung pag-revile, yung pag-insulto kay Jesus, yung lalaking nasa kanan. So, at yun nga, ang sinabi niya na patuloy niya ring naririnig doon sa mga chief priests, sa mga scribes, sa mga elders. Sinabi niya, if you are the Christ, save yourself and us. So, diniretso niya yon, yung pang-iinsultong ganun kay Jesus. Pero dito nga, sa time na to, nag-stop yung isa. Nag-stop yung isa sa pang-iinsulto niya kay Jesus. At binalingan niya yung kasamahan niya. At ang sabi niya nga ron, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Do you not even fear God? Seeing you are under the same condemnation, na malapit ka nang mamatay dahil sa parusang ito, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yun, no? Biro mo, nabanggit niya na yung Diyos.
At nabanggit niya na yung pagkatakot sa Diyos. May bira, bira mga kriminal na natatakot sa Diyos. Good morning, Timonet. Parang papunta ka ng Greece, ah. Kumusta si Pastor Nick? Di ba? So biglang, sabi nga, sa Matthew 27:44, pareho sila eh. They are both reviling Jesus, railing at him, throwing insults at him. But suddenly, yan, tanaw dito sa shade, suddenly, nagbago ang hangin, nagbagong ihip ng hangin. Bigla na lang tumigil yung isa sa pang-insulto kay Jesus, and yung isa na lang ang nagtuloy-tuloy. Wala na namang araw dito banda. Ba? Kaya anong ating pananaw dito, no? So verse 33, ayan, andun yung dalawa kasama ni Jesus na napako sa lugar na tinatawag na bungo. Pagdating ng, ayan, patuloy na nilalait si Jesus ng mga kawal, nilalait si Jesus ng mga pinunong bayan, pinunong saserdote, skriba, mga elders, mga pinuno. Then verse 39, nagdire-diretso yung panunuya nung isa. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Pero yun nga sa verse 40, sabi nga, biglang nagbagong ihip ng hangin. Tumigil siya sa pang-insulto kay Jesus. Pinagtanggol niya na si Jesus. Dinepend niya na si Jesus. Pero sa Matthew 27 verse 44, pareho sila. The two thieves. So yun ang pahayag ni plural yun eh. No? So pareho sila throwing insults at Jesus. Dito nga lang, biglang nga nag-change. Biglang nag-change. Ayan. Gusto ko marinig nga yung biglang pagbabago. Kasi minsan nga, kini-question natin yung conversion na nangyayari sa tao. Pero that is really God's work eh. Kaya talagang bigla eh. No? May mga biglang pagbabago. No? Kay Paul nga, di ba? Si Paul, no? Ang mindset niya killing Christians eh. Biglang nag-change, di ba? Biglang he need to protect the Christians and he need to defend Jesus. So ganito yun eh. Ha? Kaya kasi nga maraming nagka-question dito sa ang tawag ng iba rito yung tinatawag na bedside conversion. No? Nabanggit yun ni David Gusick, bedside conversion, na maraming yung bang maraming nagawang mali, tapos, di ba? Sino bang hindi nagkasala? Di ba? Naniniwala ka sa doctrine of grace, total depravity. Hindi nyo na hindi kayo magkukumpara ng mga ganyan eh. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero yung bedside conversion, yun yung sisira mo ng gospel, no? Yung isang taong naghihingalo na at biglang magpapahayag siya, no? Na kanya pananampalataya, or you're praying for the grace of salvation to come to that person. So, is that possible? Yes. No? Possible. Kasi ang Diyos naman ang nagliligtas eh. Di ba? Yung gospel, pag narinig ito, yung calling ng Diyos, no? Kaya sabi nga sa inyo, bigla na lang siyang, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Nagkaroon ng ganung wording sa bibig niya, no? Isang kriminal, bigla nagkaroon ng pagpapahalaga sa pagkatakot sa Diyos. Di ba? And, apakaganda nitong, kaya, mahalaga din yung mga nagre-research talaga eh, di ba? Katulad ni Luke.
Ayan, no? In comparison with the three with Matthew and Mark. So sila yung synoptic gospels eh. Si Luke yung talagang toro, no? Yung investigation niya, yung about the works and deeds of Jesus. At itong gospel nga nasulat niya, kumbaga A+, no? Yung kanyang thesis, no? Yung kanyang investigation, interviews, di ba? So sabi nga ni David Gusick sa komentary niya, possible nang in-interview dito ni Luke ay yung centurion na nandito rin sa crucifixion, no? Andito siya, yan, verse 47, yung centurion, nang makita ng kapitan ng makawal ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos na sinasabi, tunay nga matuwid ang taong ito. Kaya na-record ito ni Luke sa atin, yung ganitong conversation, no? With this interviewing na talagang yung mga taong naroroon, yung mga buhay pa, no? Siyempre, hindi na ma-interview yung pinangakuan ni Jesus ng paraiso, kasabay ni Jesus. Namatay din yun yung oras na yun. At sabi nga, today you will be with me in paradise. So, patay na yun eh. Pero ang possible nga, sinasuggest dito na ilang may scholars, David Gusick, no? Paborito ko yung mga komentary niya sa kanyang mga sermon, videos niya. Magaganda yung, kasi exegetical siya, no? Kaya I try to watch, no, some of his preachings din. Ang sabi niya, possible na ang nagsabi ng ganitong conversation na na-record ni Luke ay itong kapitan ng mga kawal, yung centurion. Kasi yung centurion, no, sabi niya rito, no, tunay ngang matuwid ang taong ito. That's a sign, no? A sign of recognition, no? Recognition that Jesus is truly the Messiah. Walang kasalanan. At yung sinasabi niyang siya ang Messiah, siya ang Kristo, no? Parang kino-confirm nung centurion. Tunay nga, no? Na ang taong ito'y matuwid. Yan. So tuloy na, balik tayo doon sa yung biglang nagbagong ihip ng hangin, biglang nagbago yung pananaw nung kriminal, nung pagnanakaw, no, kakurgus, lestay, doon sa pangyayari, especially kay Christ. Kaya sabi niya, pinagsabihan niya yung kasama niya, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa niya, Jesus. So that was a personal plea, personal prayer, personal request. Jesus, remember me. When you are reigning, kapag ikay naghahari na. Now, ano yung ini-expect niya ron na paghahari ni Jesus? Ini-expect niya ba na si Jesus ay magiging pangulo o emperor, no? Malayo yun, no, sa kanyang pagbabanggit. He is expecting a more than a physical reign. Biro nyo, sabi nga, yung pananaw ng taong ito biglang nag-change, no? Now he is talking about something eternal. Eternal perspective na ito, yung paghahari ni Jesus kung saan man yon, no? Siyempre, hindi pa naman siya nagba-Bible study, wala pa siyang doctrinal class, but he is thinking about something foreign na hindi rito. Kasi alam niya, any moment, mamamatay na rin si Jesus sa cross eh. Alam niya naman eh, no? Alam niya yung reality na hindi na
makakaalis doon si Jesus at hinihintay na lang yung kamatayan. Pero ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Wow, no? That's that's faith, no? Much bigger faith than what we have been boasting of. Mas matindi pa nga pananampalataya nito eh. Kaysa nung nagsisimula pa yata tayo, no, sa Christian life natin. Because this guy, no, this criminal, this robber had declared yung eternal reign ni Christ. No? Pinapahayag niya yung walang hanggang paghahari ni Jesus. Ano pa, pinapahayag niya, no? At na hindi mananatili si Jesus na patay. Kasi ine-expect niya eh, no? Ang kanyang prayer, Jesus, alalahanin mo ako. Kapag naghahari ka na. Hindi sinabing alalahanin mo ako kung naghahari ka na. Yeah? Kung ikaw man ay maghari, alalahanin mo ako. Pero sabi niya eh, kapag naghahari ka na. It's a declaration. Tingnan nga na, ngayon ko rin lang nakikita yung mga ganitong truths eh. Na tutuwa ako, no? Yung mga ganitong insights, no? Habang nag-aral ako, biglang bang yung mga ting, di ba? Yung mga gano'n. Natutuwa talaga ako kay Lord. No? 23:42. Tama ba? Ayan, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Tingnan natin sa Greek, ha? He said, again, Yesu mesteti, menesteti, to remember mo, no? To remember me when you come into your kingdom. Yung pangaring ano rito, sa Greek eh, pag ikaw ay naroon na sa iyong kaharian. Pag naroon ka na sa iyong kaharian, no? Grabe oh. Grabe to. No? This is a pinipresent sa atin yung ibang klaseng pananampalataya ng taong ito eh. No? Alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na. Pag ikaw ay naroon na sa iyong kaharian. Medyo slow connection pala sa lugar na yan. Jesus, remember me. Remember me. Particular, personal, yung kanyang request, no? Aorist imperative, passive. Remember me. Ikaw ang aalala, ako ang iyong maaalala. Ayun, ganun yan, no? Passive. Ako ang tatanggap ng iyong partikular. Pag inalala mo ako yung maalala mo sana, Lord. Pag ikaw ay naghahari na o pag ikaw ay naroon na sa iyong kaharian, Basileia, in your kingdom. Amen ba tayo, mga kapatid? Amen. So, I am just trying to tell us how truthful yung pangako ni Jesus, yung sinabi ni Jesus na ngayon din kakasamahin kita sa paraiso, na talagang nakasama yung kriminal, yung robber sa paraiso, no? Sa kingdom of na pinag-aarian ng ating Panginoong Jesus, kingdom of heaven. Na totoo yun. Ako, nanghahawakan ako doon. No? Ako'y naniniwala doon na that second word, today you will be with me in paradise, is a true reality in the life of that criminal, in the life of that person who had shown great faith. No? Ano bang requirements para makapagharian ni Jesus? Diba? Pananampalataya, diba? And ano pang hahanapin natin?
Dating criminal kasi siya, dating ganito mga pinagagawa niya. Tapos, hindi naman siya nag-Bible study. Wala naman siyang time para mag-church. No? Ang dami nating mga requirements. So, unfair. Bago tayo naligtas, no? Kumilos ang Diyos sa buhay natin. Ganun lang yun. No? Hindi tayo naligtas sa pamagitan ng ating pagsisimba, pagba-Bible study, no? Paggawa ng mabuti. All of us are sinners. Sinners na binigyan ng pagkakataon ng Diyos ng offer of salvation. He called us. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, possible, no? Doon sa first word ni Jesus na recorded. Hindi natin alam, baka nga habang nandun siya may mga sinasabi pa siyang, 'di ba? Na nagpe-present siya ng kanyang gospel of the kingdom of heaven eh. Kasi yun naman talaga ang kanyang work, no? To seek and save which was lost, to seek and save those who were lost. Pero yung sa recorded, siyempre, ang recorded, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Kasi isa sila doon. Narinig yun, no? So, sa akin nga, sa general calling, pinresent, pero yung kriminal na nando sa kanan, hindi nag-effect sa kanya yung calling na yun, yung word na yun ni Jesus, o yung mga words ni Jesus, no? Pero yung lalaki na nandun sa kaliwa, na nagsabi, na nag-depend kay Jesus sa panginsulto nung nandun sa kanan, at nag-request kay Jesus, na Jesus, remember me when you are in your kingdom. Diba? Ito yung effectual calling na sinasabi. Yung pagtawag ng Diyos sa Kanya ay kumilos na ang Holy Spirit sa Kanya. Ganon din kay Paul. Diba? Ano bang sinabi? Sinabi ba kay Paul? Pablo, buksan mo ang puso mo, papasukin mo ako, sampalatayanan mo ako, tanggapin mo ako bilang Panginoon at yung tagapagligtas. Anong formula ba yun? Saan ba galing yun? Doon sa Revelation, I knock at the door, no? So, buksan mo ang pintuan ng simbahan yun eh. Pintuan ng iglesia yun eh. Di ba? Hindi naman sa puso natin yun eh. Ni-spiritualize lang natin eh. Pero sabi ng ni Jesus kay Paul, Saulo, bakit mo ako inuusig? Oh, that is the call of God to Paul. Walang formula. Walang magsisi tayo, kasama yan, faith and repentance, pero walang formula na after mo magsisi, buksan mo ang puso mo, sampalatayanan mo siya, pumikit ka, manalangin ka ng tao sa iyong puso, tanggapin mo si Jesus, sampalatayanan mo siya, tanggapin mo siya, at gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng buhay. At pakadami ng ganyan, ang failure, nasabi ko po sa inyo, napakadami ng ganyang mga confession, doon sa mga crusades, lumalapit pa nga, di ba, mga tao, the same formula. Ginagawa nila. At marami din ako nakasabay na ganyan din. Pero, ano na nangyari? Are they still in the body of Christ? Di ba? Kaya pati ngayon, yung pananampalataya, kini-question na, totoo ba yung pananampalataya? Hindi ba totoo? Ang totoong pananampalataya galing sa Diyos. Nagbubunga yan sa pagkilos ng Holy Spirit. Once the Holy Spirit regenerates you, yun nga, nag-work na yung calling. Ibig sabihin, nandyan yan. Kasabay na yan yung regeneration. Binuborn again na tayo. Binorn again na yung spirito nating patay. Kaya, ganun din yung nangyari doon sa lalaki
ng kriminal na kasama ni Jesus na napako sa krus. Ganon din yung nangyari sa kanya. At ang pangyayaring ito ay pagkilos ng Diyos, pagkilos ni Jesus. Kaya biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sabi sa John 3:3, hindi na alam kung saan iihip ang hangin. And that is the Spirit, the Holy Spirit. Pero yung sinasabi ko, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kumilos na yung hangin doon. Kumilos na yung Espiritu. Kaya nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ng kriminal. And that is why he is now with Jesus in the kingdom of heaven. Today, that is a truthful promise. Na possible din sa inyo ng mga nakakapakinig nito ay posible ring mangyari. You may be a religious person, you may be just a simple person. But you ask Jesus. You make a prayer to Jesus. Jesus, remember me. You are now in your heaven. Can you also please bring me there? Hindi ko kayo bibigyan ng mga formula. Ang binibigay ko sa inyo yung text sa Bible. Blessed morning, Ate Melda. Yan. Nasa province sila. Ay, maganda dyan. 10 yung bawang. Sa Kapis ba yan? Bawang. No? Nasa bawang siya. Ang Kapis, di ba, nandun yung mga aswang ba? Kaya may bawang. Joke lang po. So, di ba? Ang galing, no? Ang galing, kapatid. Again, salvation is by grace alone. It is the work of God alone. And faith is a gift of God. Yung biyayang kaligtasan, pag nag-work sa atin ang Holy Spirit, no? Ay magkikreate na, makakapag-produce na ng faith ang ating spirit. Magkakaroon na rin tayo ng repentant spirit. And that will lead us to conversion, and conversion will lead us to glorification. Yung pangakong langit ay mapapasa atin. La Union. La Union pala yung bawang. Bawang La Union. Malapit na sa ano yan, no? Di ba, magkakatabi niya ang Baguio, no? La Union, Pangasinan. Sa April 25 and 26 na sa Solano ako, Nueva Vizcaya. And I will be teaching there. Pero yung lalaki, no, yung kriminal, nasa Paraiso na siya. Barangay Paraiso, City of Jerusalem, New Jerusalem. No? Yung country, Kingdom of Heaven. Yan ang address ngayon nung lalaking kriminal na nasa Paraiso. Nasa Paraiso na, mismo nung araw din ng kanyang kamatayan. No? Kaya, this is also a teaching, no? Para sa mga namatayan, wala na doon yung tao sa kanyang bangkay. No? It's either he was translated or she was translated to heaven or to hell. Kasi dalawa nga yun, yung isang kriminal sa kanan, maaring hindi natin kung kanan o kaliwa. God bless. Natarnapot. Okay na rin. So, kaya, yung today, di ba, the immediate translation of the soul of the robber or the criminal, yung kakurgus o yung lestay, nandun na sa piling ni Jesus. Nung araw din na yun, nung araw din ng kanyang kamatayan. Kaya yun yung ating
hope, yun ang ating encouragement, yun ang ating consolation. If ever may mga mahal tayo sa buhay na kinuha ng Lord at nakita naman natin ang kanilang faith, ang kanilang relationship kay Christ, how they defend Christ, how they recognize Him as the Christ. Diba? So, ganun yung ginawa ng lalaking kriminal eh. Na? Dinepend niya na si Jesus at nagkaroon na siya ng perspective na pagkatakot sa Diyos. At nagkaroon na rin siya ng perspective kay Jesus, the true Messiah, na merong eternal kingdom tong Kristo nito. May heavenly kingdom to. No? Yun na yung dinedeclare niya eh. Kaya sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa iyong kaharian na. So that is a great, wonderful, authentic faith. Yeah. Nawa, wala na tayong question sa lalaking yon na niligtas ng ating Panginoong Hesus. God bless po mga kapatid. God bless sa Ate Monet. Kapatid John, kapatid Melda, kapatid Timaan. So ito na yung ating mga suki. Diba, suki tayo sa ating Bible morning walk. Yung iba nasa comment section lang, hindi ko makita. Pero good morning po sa inyong lahat. God bless po. Ito po yung ikalawang wika ng ating Panginoong Hesus. God bless po sa inyong lahat.